na lamang kung yung asawa ng suspect na kapatid mo ay pipigil sa iyo na huwag magsampa ng kaso. Ilang ulit na panggagahasa sa isang 14 anyos na lagita ng kanyang mismong bayaw ngayon nagbunga na. Ang suspect hindi masampa ng reklamo dahil ang ate ng biktima, ang mismong asawa ng suspect, ay pinagbantaan umano ang biktima na magpapakamatay. Narito po ang report. 8 taon nang hiwalay ang mga magulang ng 14 anyos sa si Christy, hindi niya tunay na pangalan. Dahil namamasukan ng kanyang ina bilang kasambahay, tumira si Christy sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na noon ay nagtatrabaho sa Taiwan. Kapalit ng pagtira at pagpapaaral kay Christy ay ang pag-aalaga niya ng 1 taong gulang na pamangkin. Sa loob ng mahigit 1 taon, naging maayos naman daw ang pagkikitungo sa kanya ng bayaw na si Carlo. Bunso sa 5 magkakapatid si Christy at dahil may sari-sariling pamilya na ang mga nakatatandang kapatid, minsan lamang daw sila kung magkita-kita. Noong 17 ng Enero, dinalaw siya ng pangatlo sa kanilang magkakapatid na si Sarah. Maayos naman daw siyang hinarap ng bayaw na si Carlo, pero biglang uminit ang ulo nito. Itong kapatid ko, tumabi ho sa gilid ko. Ate, pupunta lang ako sa kaibigan ko sa kabila. Hindi, huwag ka lalabas kasi anong oras na. Paalam mo kay Kuya hindi rin mo siya pinayagan. Hanggang sa nag-hysterical, lumabas mo yung kapatid ko babae. Tinabol siya nung bayaw ko. Narinig daw ni Sarah na nagsisigawan ng dalawa kaya agad siyang sumunod. Dito niya nakita ang akbang sasampalin ni Carlo ang kapatid kaya agad niya itong pinigilan. Pero kami hindi mo nalaman. Nang maiwan silang magkapatid, nagtapat daw ang dalagita. Kung akala namin nag-aaral siya ng maayos, hindi ho namin alam na ganun ho mangyayari sa kanya. Sinira niya yung buhay ng kapatid ko, na dapat na mag-aaral pa yung kapatid ko. Ngayon ho, paano mag-aaral yung kapatid ko kung ganyan ho kalagayan? Sa tulong ng psychologist na si Dr. Camille Garcia, ay kunento ni Christy ang ginawa ng kanyang bayaw. Kailan unang may nangyari sa'yo? December 10. Sinong gumawa? Ang bayaw ko po. Anong ginawa? Sige. Nakahiga po ako. Tapos lumapit po sa akin. Pinuntukan niya po ako ng kutsilyo. Huwag daw po ako makasumbong sa ate ko kasi kaya niya daw po pumatay ng tao. Paano mo nasabing ginawa ka? Anong ginawa sa'yo? Anong ginawa ka? Yung baba ko po. Ginawa ka niya? Opo. Tapos, Kasi nabada niya po ako. hindi lumabang ka? Opo. Ang pangmomolestya raw ng bayaw hindi lang isang beses na nangyari. Lagi po yun. Hindi, araw-araw? Opo. 4 o higit sa 4? Higit po sa ako. Kailan ang huli? Hanggang matapos po yung December. Matapos magtapat ni Christy noon, agad daw na nagtungo ang magkapatid sa barangay. Nadampot si Carlo at dinala sa police station. Pero nang bumalik ang magkapatid sa bahay para kunin ang gamit at sunduin ang anak ni Sarah, dito na raw sila ikinulong ng mga kamag-anak ng bayaw at pinagbantaang papatayin kung hindi nila iuurong ang reklamo. Isa-salvage daw kami doon. At pagpapatayin na lang daw kami kapalit daw ng buhay ng kapatid nila. Kung makukulong lang din yung kapatid nila. Ang masakit pa, maging ang nakatatandang kapatid nila ay nagbanta na magpapakamatay kapag sinampahan ng kaso ang asawa. Hindi siya naniniwala na ginawa ng asawa niya yun. Gusto ba daw namin na umuwi siyang bangkay? Dahil sa takot, hindi na naisampa ng magkapatid ang kaso laban sa bayaw. Ngunit doble ang sakit na naramdaman ng pamilya ni Christy nang makalipas ang ilang araw ay nalaman nilang nagbunga ang kahalayan ni Carlo. 7 linggong buntis na pala ang 14 anyos na dalagita. Gusto ko kung mangyari. Mabigyan mo ng justisya yung nangyari sa kapatid ko. Ayon kay Dr. Garcia, malinaw na nasa ilalim ng matinding trauma ang dalagita dahil sa kanyang sinapit. Siya mismo nagsabi, hindi na ako masaya. Yung pagsasalita niyang ganoon means na merong nag-umpisa ang depression. Ganun pa man, magandang senyales daw na nagpakita ang dalagita ng katatagan para harapin ang kanyang problema. Natatakot ka ba dyan? Hindi po. Anong gusto mong mangyari dyan? Mabuhay po. Ilalabas na ang bata. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Nag-aaral po ako ulit.
Nasa linya po si SPO1 Jonah Herrera, ang chief ng WCPD ng 13 Martires, Cavite. Magandang tanghali po, SPO1 Herrera, ma'am. Good afternoon din po. Ma'am, ito nga po ang problema. Gusto mo magsampa ng biktima at saka yung nanay niya, pero yung ate na asawa ng suspect ay nagbabantang magpakamatay daw. Kaya hindi nila alam gagawin ngayon, ma'am, at hindi nila alam kung ide-demanda ba dahil magpapakamatay daw yung ate nila na asawa ng suspect. Ano ang magandang payo, SPO1? Maaari po na silang pupunta ho sa aming hintilan para po mas maganda isama niya po yung kanyang nanay tsaka po yung biktima para po masampahan po namin ang dapat nakasong ay sampas sa korte. Binabantaan po kasi sila nung ate na pag ginawa niyo yan, pag lumapit niya sa pulis, magpapakamatay ako. Siguro po, kung gusto niya po mabigyan ng hustisya yung ginawa sa kanya ng kanyang bayaw, mas maganda po siguro na sa station na lang po namin para at least kahit pa Sige paano po. po, makausap po siya ng Alright. personal. Sige ma'am, Para mabigyan po siya ng payo. sige Sargento, sasamahan po namin sa inyong tanggapan siguro bukas ma'am or makalawa. Ano po? Opo. Salamat po, SPO1 Jonah Herrera ng hepe ng WCPD 13 Martires PNP.